Pagtitiwala sa perpektong oras ng Diyos. Ang pagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos, lalo na sa panahon ng paghihintay, ay nangangailangan ng pananampalataya, pagsuko, at pagbabago ng pananaw. Narito kung paano mo ito magagawa ng mas malinaw. 1. Tanggapin na iba ang oras ng Diyos kaysa sa atin. Ang Diyos ay kumikilos ayon sa isang walang hanggang plano, habang tayo ay madalas na nakatuon lamang sa kasalukuyang sandali. Kugan, Pedro Strekak Akurot na Pinain ay nagpapaalala sa atin na ang tila pagkaantala ay talagang pagpapakita ng tiyaga at karunungan ng Diyos. Kapag pakiramdam mo ay parang huli na ang sagot, alalahanin na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli o nauuna. Lagi siyang sakto sa tamang oras. 2. Maniwala na ang paghihintay ay bahagi ng mabuting plano ng Diyos. Ang paghihintay ay hindi nasasayang na oras. Roma 8:28 ay nagpapatunay na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Kahit hindi mo nakikita ang pagbabago, magtiwala kang may inihahanda siyang mas mabuti para sa iyo. Maaaring ito ay paglago ng iyong karakter, isang bagong oportunidad, o mas malalim na relasyon sa Kanya. 3. Patuloy na manalangin at magtiwala sa Kanyang mga pangako. Kapag parang nade-delay ang sagot, huwag tumigil sa paghahanap sa Diyos. Ang Biblia ay humihimok sa atin na maghintay sa Panginoon, awit 27:14, at nagtuturo na ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Isaiah 40:31. Magpatuloy sa pananalangin, maniwalang naririnig ka ng Diyos at tiwalang sasagot siya sa tamang panahon. 4. Magsumpong ng kapayapaan sa pagsuko. Sinasabi ng Panaghoy 3:25-26 na mabuti ang Panginoon sa mga naghihintay sa Kanya. Sa halip na mag-alala kung kailan o paano mangyayari ang mga bagay, isuko ang iyong mga nais at ang iyong timeline sa Diyos. Bitawan ang pagkontrol at magtiwalang ang plano niya ay higit pa sa kayang abutin ng iyong imahinasyon. Personal na pagninilay. Isipin ang isang aspeto ng iyong buhay kung saan ikaw ay naghihintay. Maaaring ito ay isang tagumpay, kagalingan, oportunidad sa trabaho, o muling pagkakasundo ng isang relasyon. Paano mo mapapalitan ang iyong pag-aalala ng pagtitiwala? Paano mo magagamit ang oras ng paghihintay upang lumalim ang iyong relasyon sa Diyos? Ang pagtitiwala sa oras ng Diyos ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Ito ay nangangahulugan ng aktibong pananampalataya, patuloy na paglago at pagpapahinga sa Kanyang mga pangako habang siya ay gumagawa ng pinakamabuti sa Kanyang perpektong paraan. Like, share, and subscribe to be blessed.